ako po, nakalaan na akong magutom at talagang kanina pa ako hindi kumakain dahil alam ko na magiging sitwasyon sa buhay ko. Handa na akong mamatay ngayong araw na to. Ayun, nakikita ko rito, sa TV. Ginagawa nilang baboy yung kapatid ko na pulis. Walang kasalanan yan, hindi niya alam ang pangyayari na to. Ngayon niya lang nalaman sa TV. At pag hindi nila pinakawalan yan, babalinin ko na to lahat. Ang inyo po nakikita ay live na kuha ng 24 oras sa isang bus na naglalaman po hanggang ngayon ng 17 pang mga dayuhan ng mga kino-stage na isa pong opisyal ng Philippine National Police. Kasama na pong isang Pilipino na siyang driver ng bus na yan. Sa harap na harap po mismo yan ng Quirino Grandstand. At hanggang sa mga sandaling ito, higit kumulang walang oras na po nakalilipas, tuloy pa rin po ang pag-hostage na yan. Panakalaka, may negosasyon, tuloy pa rin po ang pagulan at pag-abang ng mga otoridad at ng mga media dito sa Quirino Grandstand. 6:45 na po ang oras dito po sa aming himpilan. 6:45 na ng gabi. Ano na po ang huling decision ninyo? Wala na po. Ang daming SWAT na dumarating, nakikita ko sa palibot. At ako naman, alam ko, papatayin din nila ako. Kaya magsialis na sila dahil anytime, gagawin ko din yun dito. Pag nagdalabitin dito, paalisin na. Pagka hindi, may binaral na ako dito, dalawa. Binaral ko ng dalawang Chinese. Pag hindi, dadagdagan ko ba to? Uumusin ko to pag hindi sila tumigil, nakatatakbo ka sa gilid. Okay. Uumusin ko to. Magtigil ka sa! Sa aking harapan mismo itong mga bus at pinaligiran ito ng mga operatiba ng Philippine National Police. Tinigyan buksan yung mismong pinto nitong tourist spot. Dalawa sila na nagpipilit na buksan yung pinakapinto. Ngunit hindi ito mabuksan. Sunod-sunod na pano. Nagbabarilan ngayon. Sunod-sunod. Papasok ang bus, tumambad sa kanila ang masugatang pasahero. Pero ang mas nakagigimbal, ang 8 patay na Hong Kong national. Patay din ang hostage taker na si Rolando Mendoza.